Yun, no? Kami po ay Yes, nagbabalik. sir. What is Yes, sir. Ito na naman ang mga otits nyo. Mga otits. Kamusta, pre? Ayos naman. Sa mga nakikinig natin dyan, kamusta kayo? Sana okay kayo. And Lagi kayong nasa salamat mabuti. ulit. Dahil itong topic na to, pre, syempre, apektado rin ng mga ibang katotpi nating nag-two wheels. Ito na naman po kami sa 2 wheels. Ito kasi, pre, kung hindi nila itatanong, tanongin na rin nila. ito po kasi yung yung nagte-trending ngayon, yung nadedo, pre, sa Marilaki. Kaya may mga bago ng mga ngayon, mga kamote dyan para sa inyo tong episode na to. At bago ang lahat, syempre, introhan muna natin, di ba? Yes, sir. Let's do this. It complicates things more. Shots fired na naman ng mga tatamaan dyan. Depressed daw siya, Tapos, pre, nagawa pang umiyak sa camera ang walang hiya. Masasabi ko dyan, pakyo kayong lahat. Let's get ready to rumble! Yan, no? Yan na. Yes, sir. Okay, welcome na naman, no, sa panibago nating episode dito sa The Opinionated Titos Podcast. Kami nga pala ang inyong mga katotpi, no? Ako si Papa Denjo, yung tito mong mas galit pa dun sa dun sa nagtatanggol kay Superman. Ayan, at ako naman po ang inyong boss Lots, ang tito nung medyo galit lang. Pero nararamdaman ko baka matrigger ako dito eh. Ha? Feeling ko, pre. Malakas ang kutob ko today. Matitrigger ka. Alam mo naman tayo, lagi tayo nagmamaneho ng 2 wheels, papasok sa trabaho. Ang nakakabuisit lang kasi, pre, ang tagal-tagal na nitong issue na to eh. Di ba? Yung mga kamote sa Marilaki. Hindi naman unang beses na may namatay dito, pre. Di ba? Tsaka parang nag-uumpisa pa lang tayo dito sa ating munting podcast, pre. Na-call out na natin yung mga take-outs dyan. Tangina talaga. Mga etomak. So, ikaw, pre, baka alam ko nagte-trending yung topic natin ngayon, pre. Pero baka merong hindi nakakaalam, pre. Gusto mo bang bigyan sila ng kwento, pre? Ito kasi yan, pre. Napaka-simple lang naman na nag-viral na video. Kasi nga, itong si Kuya, at actually may kasama pa siyang isa na sa likuan, di ba? Yung pinaka-popular spot sa Marilaki na may dip at may twisty. Doon sila, pre. Tapos, nung nandun na sila sa part na yun, nag-Superman. Kasi alam nila, pre, na may pumipitik doon eh. Kung sa mga katotpi natin hindi nakakalam, yung pumipitik doon, ang term na yun is yung mga kumukuha ng litrato, pinapost sa social media, sa page sila, for clout, okay? So yun, dahil mga maniniyot. Oo, maniniyot. Kaya nga ni Tito Maki. Yes, Tito Maki, maniniyot yan. Hindi lang photography. Maniniyot. Talagang maniniyot yan. Ayun na nga, pre. Dun sa part na may mga kumukuha, may mga pumipitik, nag-Superman sila. Yung mga katotpi natin dyan, yung Superman pose is parang nagpa-planking dun sa motor mo. Parang ganon, Superman. Habang umaandar, pre. At sa twisty pa ginawa, pre. So, syempre, na out of balance, yung dalawa, nagkasalubong sila na ganon. At tumama eh. Oo, nangyari yung aksidente. Ang unfortunate nga doon, na kung nalalaman nyo nga, isa doon namatay, pre. Namatay siya. Nakikiramay naman kami kay Etomak. Dahil siya'y
nawala ng buhay. Pero, ayun nga. Alam mo, pre, parang parang, alam mo yun, isa siya sa, hindi ko masabing buhay na patotoo, pero patay na patotoo. For a lack of a better term, ha? Oo, for lack of a better term. Patay na patotoo. Siya yung patay na patotoo. Na, tangina. Well, ayun nga, namatay siya na ginagawa niya yung gusto niya. Gusto niya yun eh. Di ba? Pero, ang kasi doon, pre, wala tayong magagawa. Gusto niya yun eh. Trip niya yun eh. Kaso nga lang, namatay siya. Kaso ang kasi dito, hindi sana mangyayari yun kung, alam mo yun, siguro kung sa safer place or dun sa tamang lugar nila ginawa. Ayan, puta si Boss Lots naman ng wala ngayon. So guys, eto magpapatuloy ko muna tong podcast habang hinihintay natin si Boss Lots. So yun nga, I'm sorry for that. Ayan, nagbabalik ang ating Boss Lots. Pasensya na po kayo na natol po tayo, pre, natol po. Ikaw naman na may bloopers ngayon. Ako naman na may blooper reel ngayon, mga katotpi. Oo. So, ayun. Tinutuloy ko lang, pre. Yun nga, sabi ko. Na namatay siya na ginagawa yung gusto niya. Kaso nga lang, parang hindi sana nangyari yan kung alam mo yan. Hindi nila ginawa or siguro kasi alam mo siguro kung ginawa nila yun sa ibang lugar, yung proper na mag-exhibition ka. Pwedeng maaari kasi hindi naman natin totoo naman yun, hindi natin maiiwasan ng aksidente. Aksidente nga yun eh. Oo. Kumbaga, hindi natin masasabi kung kailan mangyayari. Pero siguro, let's say for example, pre again, ito na naman tayo sa natin na to na kung sa racetrack nila ginawa or somewhere na pwede kang mag-exhibition. Oo. Doon nila ginawa. Maaaring ma-aksidente ka, pero hindi siguro magiging lethal. Hindi siguro, kumbaga may chance kasi, well, given na yon na may chance ka pa ring mamatay, pero again, yung chances is very slim compared to dun sa National Road sa Marilaki. And then at the same time, hindi ka makakadamay nung mga nanonood kasi as we all know, kunwari nasa controlled environment sila na dun nga, yung purpose ng lugar is to do stunts. Walang manonood sa gilid nun. Yung mga manonood nun, nasa bleacher or nasa labas nung kung saan ginagawa yun. So, hindi ka makakadamay or what. Yun lang ang ko dun na parang, yes, you died doing what you love to do, pero tangina. Kagaya nung pare, sabi nga nun. At yun nga, at what cost? At cost na, kasi, pre, aminin natin yung mga gumagawa niyan, yung mga professional na professional stuntmen, stuntwomen. Kung may mangyari sa kanila masama, putang ina, insured yung mga yan, pre. Oo. Tsaka bayad yung para dun sa trabaho nila. Putang ina, hindi lang kasi parang alam mo yun, ang bayad, parang is it ang ko dun is makita ka sa Facebook na nagsusuperman ka sa Marilaki? Oo. Is that is that enough for you? Oo. Para mabuwis yung buhay mo ng ganyan? Oo. Diba? Tama. Ayun na nga wala namang ano lang to, for clout lang na maging popular ka. At what cost? Ayun, yung buhay nila. Yung buhay nila, pre. Diba? Nasayang lang para doon. Malamang may pamilya yun, pre. May pamilya si Kuya. Meron daw. Merong anak na maliit pa yun, pre. Ay, di ba? Para lang sa clout, pre. Hindi naman safety riding yun, pre. Di ba? Hindi ka naman e-pass na riding yung mga ganong klaseng riding. Tsaka, ewan ko ba kung anong enjoyment yung nakakuha nila sa ganon na kailangan nilang i-risk yung buhay nila para lang sa ilang siguro, wala ngang 15 seconds of fame yun pre. Di ba? Siguro, kasi, may magsasabi dyan, pre. Sabi na, hindi nyo kasi naiintindihan yung thrill. Ganyan. Hindi nyo, kumbaga, hindi nyo yung adrenaline rush. Yes. Hindi nyo kasi naiintindihan. Pang-ina naman. Nandun na ako.
Sige, nandun na tayo dun sa adrenaline rush na hinahanap nyo. Again, may mga tamang lugar na pinagagawan yan. Diba? If you're up to adrenaline rush, hindi siya, hindi, ang Marilaki, hindi siya lugar para dun mo siya gawin. Oo. Kaya nga sabi namin, racetrack kung gusto nila, di ba? Doon sila baka maagapan pa sila doon o medyo mas safe o yung chances nila na mabuhay. Hindi natin alam eh. Tsaka, ang pa doon pre, kasi may napanood din akong video na mayroon daw babae na nag-claim daw na nurse siya, na ginalaw, tapos sinasampal-sampal, uy, huwag kang matutulog, ganyan. Ang ko doon pre, kung nasa racetrack sila, putang ina, may medic doon na alam talaga yung gagawin. Oo. Walang meron na putang ina magsasabi lang na nurse ako, tangina, alam ko gagawin diyan. 'Di ba? Tsaka wait lang pre. Yun yung doon pre. Inilapatan na nga kumbaga parang to keep him away kasi kung may brain damage ka nga naman, huwag ka matutulog, 'di ba? So kung tinapik ka lang out of concern na huwag ka mamatay. Pero kung hindi man yun yung tamang procedure, pre, regardless, hindi naman mamamatay yung kung tatapikin mo sa... Kung halimbawang lamog na utak nun, durog na utak nun, kahit anong sampal lang gawin ng nurse na yun. Wala. Wala na yun, pre. Wala na yun. Kumbaga, putang na, parang nilugaw yung utak mo. Oo. Yun nga kasi, ang kasi nun, pre, binabash pa yung babae. Na, well, I get it, siguro, mali. Na kung sakaling nagpapanggap siyang nurse kasi yun yung alam mo naman tayo, chismoso tayo sa social media, may tsaka pre nagbasa ng comment tsaka may mga degree may mga doctorate ganyan. Pre MD, ang mga doon kasi pre, sige, nandun na tayo na nagpapanggap siya na kasi sinasabi na hindi naman daw talaga nurse yung babae na yun. Siguro ko doon, malay mo yun yung adrenaline rush niya. Oo. Diba? Sa mga nagsasabing yung pagsusupong gaganong klaseng pagbumotor adrenaline rush. Diba? Ito pa. Malay mo si ate. Yun yung trip niyang adrenaline rush. Mangkapek ng mukha at sabihin huwag ka matulog. Ang ina na ito pa pre, may nabasa pa ako mga comment. Sila naggagaguan sabi niya kung may, kasi nga recently pre, may checkpoint na HPG mismo ang nakaposte Hindi basta-basta HPG na pre. Kada kantong may twisty, mayroon nakabantay. Sabi na, paano naman kami magmomotor? Paano naman kami magsasaya niyan? Yung mga walang ang ina nyo. Kaya nga ginawa yun para hindi na kayo magkamote. Tapos yung iba pa, para yung mga etumak mawala na. Hindi ko alam kung joke lang ba to o kasama sa troll. Paano naman kami mga walang lisensya? Mahuhuli kami. Gusto lang namin magmotor. Putang ina mga rason yan. Putang inang dahilan. Ay, nako talaga naman. Kung wala ka, tangina, in the first place, kung wala kang lisensya, wala kang karapatang magmaneho ng motor. Wala kang karapatan. Hinayupa ka. Guys, mga katotpi, ang pagmamaneho po, yan. Hindi mo sorry, kokorek lang kita doon, boss. Ang pagmamaneho, hindi mo karapatan yan bilang tao. Pribilehiyo yan na kinukuha mo. It's not a right, it's a privilege. Yes. Privilege yan na pagka, alam mo kasi sa atin, wala Dapat kasi talaga dyan, putang ina pre, magkaroon talaga ng one time, big time. Putang ina, gakamote ka, gago ka magmaneho, nahuli ka, putang ina, tanggalan ka ng lisensya o kaya isuspende ka ng mga isang taon. Mga ganong klaseng Dapat kasi... wag naman nating tanggalan ng pribilehiyo totally, Parang suspende, ganyan. Para ma-learn niya yung lesson niya. Tapos, pag ginawa niya ulit, edi permanent ban or permanent i-revoke na, suspension na. O revoke yan. I-revoke na. Oo. Hindi ko ba alam sa mga tao bakit despite na ganyan mga klaseng balita pinipilit pa rin na maging kamote. Di ba? Ano bang masaya sa pagiging kamote? Yung rush na yan? Puta, katarantaduhan yan, pre. Hindi mo alam na may naghihintay sa'yo sa bahay. O kung baka hindi mahal na magulang o hindi mahal na asawa o ng mga anak. Siguro. O kaya siguro, pre, kaya
baka kaya nagpapapansin, hindi pinapansin sa kanila. Sa bahay. Alam mo, I'm sorry again for the term yung mga katotpi natin dyan baka may masaktan. Parang ang dating kasi KSP sila, pre. Alam mo, tangina, tontuwa ka sa konting atensyon na makukuha mo. Ano bang, tangina, makikita ka sa Facebook na nagsusuperman, may picture kang nagsusuperman, may video kang nagsusuperman. Hindi ka naman kumita dun eh. Tangina mo, yun nga, pinagkaperahan ka pa. Tayo naman para kasi, for example, itong... Ang tawag sa atin, KJ naman tayo. Tayo naman yung KJ. Tangina nila. Hindi, pre. Hindi ko naman sasabihin KJ tayo, pre. Ang ano ko doon is ako pre, kumbaga kilala din naman kita. Hindi tayo KJ, pre. It's just that may mga yung mga bagay na gusto natin is ginagawa natin ng safe. Nang alam nating hindi tayo ma-hassle, hindi tayo makaka-hassle ng ibang tao. Tama. So, parang kasi alam mo yun, pre, lagi mong i-consider dapat yun. Kasi kahit sabihin mong may anak ka man o wala, putang ina, alam mo yun, may anak ka wala, may sabihin nating may magulang ka o wala, putang ina, meron pa rin, merong taong nagmamahal sa'yo. Oo. Naiisipin mo na putang ina, pag may nangyari sa aking masama, malulungkot yung mga tao. Oo, yung maiiwan ko, di ba? Di ba? Not unless, yun nga, if you're a professional stuntman, if you're a professional racer, again, i-reiterate ko lang na yung mga yun, bayad yun. At yun nga, kung ano man ang mangyari sa kanila, insured yung mga yun. Tsaka pre, years of safe practicing yun, pre. Hindi street pa, practicing. Exactly. Hindi pucho-pucho practice lang yun. Naka-full gear. Pre, yung naka-Superman, naka-full gear ba yun? Hindi naman naka-full gear yun. Naka-jacket lang yun. Jacket, tapos maong, bukin ng ina. Tangin lang yun. Hindi ka talaga sasantuhin yan. Oo. Na parang, alam mo yun nga. Tapos ang nakakatawa pa, pre, meron pang ginawang pre, parang anong tawag, motorcade na in remembering nakalimutan ko yung pangalan ni Eto. Basta yun, kung sino man yun, remembering him, ganyan. Tapos pre, nakakatawa doon, putang ina, yung mga kamote nagsama-sama. Silang mga kamote, nagsama-sama. Alam mo yun, I'm sorry kung natatawa ako pero again, nakikisimpatya po kami dun sa taong nawala, condolences po dun sa mga naiwan niya. Pero yun nga, may motorcade pa po. Nakita mo yung motorcade, sama-sama sila mga kamote. Tapos nagbobomba pa. Bomba, ganyan. Ay, nako. Para kasing ang nangyayari ng motor, ang nangyayari kasi, tinotolerate nila yung masamang nangyari. Parang ganun, pre. Parang halimbawa kung ako yung kamag-anak, pre, sasama loob ko eh. Nakaka-bad trip pa yun, pre. Kasi tinolerate nyo pa. Oo, nandun tayo, binigyan nyo ng tribute, pero tinolerate nyo pa. Parang nagsasaya kayo, namatay na nga yung tao. Hindi na celebration yun. Parang ganun. Diba? Parang ako, ma-offend ako. Personally, hindi ko naman sinasabing dapat sila ma-offend. Pero personally, for me, it's an insult. Kasi yung kamag-anak ko namatay dahil sa aksidente, dahil dyan sa pagkakamote. Tapos si-celebrate nyo pa yung parang mali eh. Tsaka ayun parang, na nga, ginagawa na lang. Pwede naman ng paraan. Oo. Tsaka alam mo, pre, pwede ka namang makiramay ng makikiramay ka lang, hindi wala nang ganun-ganun. Kasi yun nga, kagaya ng sinabi mo, parang normalize sineselebrate, tapos yun, ino-normalize, gina-justify nyo. Meron ako hinahanap na term parang tawag dito, putang na, hindi ko maisip yung term na nasa isip ko Parang parang gino-glorify nyo pa. Gino-glorify pa nila yung nangyari dun sa tao. Yeah. Yan na nga. Putang ina. Namatay na nga siya sa katangahan Putang ina, nagsama-sama pa kayong mga tanga. Parang yun na nga, glorify. Ino-glorify nila yung pagkakamali. Diba? Yung pagkamatay, Katulad, tapos yan, tsaka sana naman pre sa LTO ba o HPG,
Ang pakiusap lang namin dito, wag naman kayo siguro maglingas kugo na after na yung after it died down or the issue has died down, balik na naman ulit. Kasi parang ganun sa Pilipinas di ba? Lingas kugon Kung alam mo, pag uso pag hindi na mainit, wala na. Kasi yan ang inaabangan ng mga kamote. Pag wala na ulit yan, pag wala na ulit, bali ka na yan. Saka preto rin. Yun. At maidagdag ko lang, sorry pre, yung mga pumipitik dyan, wag nyo nang suporta, wag na kayong tumambay dyan kasi kayo pinupunta nyo mga yan Kaya nagpapasikat yung mga yan kasi kayo nakaabang dyan in the hopes of mapitikan sila at ma-feature sila sa kung ano mang channel nyo, kung ano mang Facebook page nyo, or kung ano mang video YouTube channel nyo. Diba? Hindi na kayo para lang for clout. Kumikita kayo sa misery ng iba. Diba? Or meron ako din naisip dyan, pre. Kasi nga, di ba, meron iba din sinasabi nila na hindi namang kasalanan nung namimitik yan kasi ganyan-ganyan. Well, nandun na ako. Pero kasi, let's say for example ngayon, alam mo yung naging issue dun sa... Kasi galing ako dun kanina nag-bike ako kaninang umaga. May issue dyan sa yung Car Free Sunday sa Ayala. Na, meron din sa amin yan sa QC. Car Free Sunday. Ayun, parang yung may nag-live yata na may nila-live yung mga nagja-jogging na alam mo, maganda, sexy. Na I get it. Nature ng lalaki, pero alam mo yun, hindi mo na dapat i-video, hindi mo na dapat. Tignan mo, okay, wala namang masulya pa mo. Huwag mo lang titigan. Sabi nga ng isang kakilala ko, huwag kang lalampas ng 2 seconds. 2 seconds, tignan mo, bawi tingin na. Kung gusto mong balikan mo. Basta huwag ka lalampas ng 2 seconds daw. Kasi pag lumampas ka ng 2 seconds, manya ka na daw. May expiration pa. 2 seconds lang. Kasi, anyway, yun nga, going back. Kasi ngayon, pre, dahil doon sa issue na yun, pinagbawalan na yung basta-basta nagpipicture doon sa Ayala, pre. Which is nakita ko kanina na medyo konti na nga lang. Kasi ngayon, bago ka makapag-picture doon na gamit yung mga professional camera or what, kailangan mo manghingi ng permit. Dapat naman talaga, pre. Ngayon, ang naisip ko ngayon dyan, pre, dun sa sinabi mo, siguro kasi, kumbaga, baka yun talaga yung hobby nila, gusto na lang namimitik ng mga nagmomotor, pre. Siguro, it's okay siguro na magkaroon pa rin ng ganon. Pero yun nga, kailangan mo ng permit, and then, yung local government naman nila dun, lagyan lang ng mga spots yung mga namimitik. Huwag mong pipitik, huwag kang mamimitik sa kurba, huwag kang mamimitik dun sa, magkaroon ng set of rules. Kumbaga, yes, oo. Kumbaga, nandun pa rin. Pagbibigyan pa rin namin yung gusto nyo. Kasi hobby nyo yan. Tas nakaka-attract kayo ng kasi kahit pa paano, nag-a-attract sila ng, I don't say kung tama bang tawagin, turista, yung mga yun. Or diba? Pero nakaka-attract sila na kahit pa paano, siguro naman, may mga small na tindahan doon, small businesses, mga coffee shop. Kumikita pa rin naman yung mga lokal doon. Na parang ganun, pre, di ba? Pwede naman yun. Pagbibigyan pa rin namin sa gusto nyo. Pero yun nga, sabi mo meron tayong set of rules sa dapat nyo munang sundin. Hindi lang basta-basta pipitik kayo. Kasi yun nga sila yung pinupunta Sila yung nagpo-cause actually. Aminin man nila or aminin nyo man or hindi, nagiging accessory din kayo. Kasi nga, kayo yung dinadayo. Kahit sabihin nyo, wala naman kami ginagawa pero hindi nga yun yung point. Yung ang punto kasi doon, dahil doon sa attraction na binibigay nyo or let's say 15 seconds of fame na binibigay nyo sa kanila na in the hopes na makuhanan nyo sila, yun nga, may buhay na nasasakripisyo, may mga taong kung hindi man mawalan ng buhay, maputulan ng paa o mabangasan ng mukha forever or masiraan ng motor makomatos. So kaya bago yung motor nila, gagastos pa sila para lang doon sa hindi naman sila kumita or actually pinagkakitaan pa nga sila. 'Di ba? Totoo. Ayun. Yung siguro yun nga. Awan ko, yun nga, yung opinion natin. Siguro, parang lagyan ng may boundaries ba? Kung ano lang yung pwede mong gawin. Tapos, eto, tungkol pa rin naman doon sa isang nabuhay, pre,
good luck sa'yo. Totoo yan. Kasi, marami. Magpagaling ka lang muna. Sana, hope you get full recovery. Pero yun nga, pag okay ka na, good luck. Sana hindi mo na ulit gawin yan. Kaya, maging silbing aral. Tsaka sana, kayanin mo yung mga taong magre-reklamo sa'yo. Oo. Patong-patong ang reklamo. Oo. Yun nga daw paano daw ng kakasuhan daw di ba? Well, kung ako yan pre yun pa yung isang sana hindi makuha sa areglo. Kasi yan yung isa pang medyo hindi ako dun sa na yun, yung nakukuha sa areglo. Parang kaya hindi rin nagdadala kasi pre. Oo. Dapat kasi may kadadalaan sila para hindi na maulit Dapat kung ano yung batas, yun na yun. Oo, i-implement na. Wala nang areglo. Putang ina. O kumbaga, sasabihin nila, hassle kasi ganyan. Putang ina, mahassle ka talaga. Oo, kung hindi mo naman ginawa yun in the first place, hindi ka naman mapupunta dun sa situation na yun or sa scenario na yun, di ba? Totoo. Yun na nga, sana nananawagan po kami sa LTO, HPG, o whatever. Ay, LTO, nga pala, yung ORCR ko Chan, tagal nung dealer ko, di sumasagot. Shout out. Congratulations nga pala, sir. Salamat. Pero susunod ka na rin, pre. Mukhang ikaw nang susunod ko, congratulate. Malapit na. Naaamoy ko na. Sana umayon ng ang mga bituin. Gulong ng kapalaran. Yes, sir. Mag-alay ng mga bituin at yung gulong ng kapalaran. Medyo, hindi kami hinahangad na nasa taas. Pero eto, nandun na sa gitna ng gulong ng kapalaran. Pasabihin na natin sila. Pero hindi namin sasabihin kung ano yung namin. May connection kasi yun pag nakakuha si Papa Dens ng ride. May special kaming gagawin at hindi na namin sasabihin. Baka magaya tayo, pre. Unang-una tayo dito. Na. Yung unang-una tong balak namin at matutuwa kayo dito sa balak namin na to. Pag nag-alay ng mga bituin, eto na, abangan nyo na. Mag-alay ng isang diretso mga bituin para happy-happy lang. So, yun. Ayun nga. Sana, again, yung sana wag kayong magningas ko gon. Kasi alam mo, pre, yan din yung isang kulang dun sa Marilaki. Yung police visibility. Yung nga, HPG na visibility. Siguro, pagka may mga ganyan na tas constant silang, kumbaga, consistent sila na ganun ang ginagawa. Magandang yan. Magandang panimula para unang-una, maiwasan yung ganyang aksidente, may mamamatay. Tapos yung mga kamote, mabawasan. Mabawasan. Pero alam mo, pre, may nilipatan sila ngayon yung ibang mga kamote, pre. Sa Kabyang. Hindi, sa Kabyang, pre, mahigpit dun mahigpit dun. Lagi kasi may mga pulis dun Good. Mahigpit dun. Matitino well, may kamote pa rin naman, pero most of the time matitino yung mga nagmomotor dun. May nilipatan sila, pre, sa Bulacan, sa DRT. Ang dami daw ding mga kamote ngayon doon pag weekend, pre. Putang ina. Ay, nako, Diyos ko dahil ang bangin ng DRT, pre, putang ina, mataas yun, pre, baka rumekta ka sa baba. Kaya LTO, HPG, baka silipin nyo na rin itong bago nilang pagkakamotehan sa DRT, sa balita ako kasi, pre, Bulacan. Kasi may mga tropa tayo sa Bulacan, pre. Yan, maraming daw dyan, maraming nagkakamote din dyan sa DRT. So, ayun nga. Ayun, again, nakikiramay kami dun sa namatay. Sana magsilbing aral. Tapos, sana yung ibang matakot na. Puta, matakot kayo sa mga... Alam mo kasi, isa lang ang buhay natin. Minsan, hindi na yung police visibility ang problema Minsan, yung tao na rin, pre. Walang disiplina. Walang disiplina. Yun talaga. Yun talaga. Pero yun nga, siguro, kasi, kumbaga, maluwag na nga sa kanila Actually, pre, ang dito sa ating batas trapiko, maluwag. Oo. Totoo. In fairness, maluwag. Totoo. Maluwag talaga. Pero, yun nga, dahil nga sa ganun, nasa sa tao na din talaga. Tama yung sabi mo, nasa sa tao na din talaga. Pero, yun nga,
siguro kung magkakaroon sila ng kakatakutan o iiwasan, di ba? Kahit pa paano may magbabago siguro. Saka kung gusto nyo magpakamatay, kayo na lang. Wag na kayo magdamay ng ibang tao. Oo, mandamay. Putang. Magano kayo, mag-Superman kayo sa gabi. Putang ina yun, para rekta. Walang tao, para pupulutin na lang kayo kinamagahan. Oo, kinamagahan. Tangina. Sorry kung harsh na lang kami. Kayo, kung buhay pa kayo. Tangina, sino matutuwa doon? Sino matutuwa? Tandaan nyo, sino matutuwa? Tsaka, alam mo pre, ako tangina, hindi pa ako nakakapunta dyan sa, Marilac Way. Hindi pa ako nakakadaan dyan. Kasi actually, ako din. Dahil nga, ayoko nung mga nangyayari. Oo. Yung mga nangyayari, iniiwasan ko, pre. Kasi, yun nga. Mahirap Kasi, tangina. Ewan ko, basta. Pero sana, yun nga, may improvement para naman mabigyan tayo ng pagkakataon na makapunta din. Ayan. Kung gano'n ang mangyayari, kung magiging maayos ang lahat, abangan nyo na lang kami. Ito next project namin. Medyo sa mga katotpi na nag-aabang sa mga gaming channel namin, medyo wala, hindi na natin naasikaso Pero itong ilalaban talaga namin to. Ito pa rin naman yun, pre. Laban pa rin naman yan, kaso nga lang. Excuse me, medyo alam mo yan. Busy lang, medyo busy kasi talaga. Oo. Pero yung ayan. Kapag nakakuha na si Papa Dens, laban talaga yun dahil exciting yun, pre. Parang tutuloy natin yan. Makakahugot tayo ng mga untapped market, ika nga. Okay. Sige. Totoo. So, hindi na kayong pahabain to. Again, thank you so much dun sa mga nanonood sa atin. Yung walang sawang nanonood, yung mga, alam mo yun, yung mga loyal since day one. Alam mo yun, kahit minsan wala nang kwenta yung pinagsasabi natin dito. Nakikinig pa rin sa atin. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Ayun, di na namin pahabain ang episode natin for today. At, teka, bago tayo magtapos, Boss Lots, Saturday, Sunday, no? Dana, baka malay nyo, may abangan kayo bukas. Oo. Malay nyo lang naman. Malay nyo lang naman. Pero yun nga. Again, we are the Opinionated Titos Podcast. Yes, nga mga katotpi. So, magpapaalam muna kami. Ako si Papa Dencho. Yung tito mong mas galit pa dun sa kamote na nahuli ng pulis. At ako naman, ang iyong Boss Lots. Ang tito yung medyo galit lang. Pero, buti na lang, hindi ako masyadong nag-trigger ngayon kasi, paulit-ulit na lang din. Sana naman, may magbago. Kung magagalit ka, parang tama ba? Lost cause na. Wala nang kwento. Sayang galit ko. Sige guys, maraming salamat sa uulitin po. Maraming salamat sa inyo. Nice seeing you guys. We'll be signing out. Bye-bye. Bye-bye. The Opinionated Titos Podcast is proudly sponsored by Riverside FM. Follow us on our official Facebook page, The Opinionated Titos Podcast. And don't forget to subscribe to our YouTube channel and Spotify. Thank you for tuning in, and we'll catch you next time.